Hello, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan natin dyan na nagmamatsyag-matsyag sa kapaligiran. Hello po sa inyo lahat. Meron na ho ba tayong mga viewers dyan? Sabi nga, kumbangwa, minasan, nandito pa rin po tayo sa Japan. At habang iikot si Mocha dito sa may outlet, mga kababayan natin, mga banateros dyan, baka nandito kayo malapit sa outlet sa may Yokohama. Mitsui ba yan? Yun. Kung nandito po kayo, kita-kita ho tayo dito. Nandito ho. Nag-iikot lang po si Mocha, naghahanap ng mga mumurahing bilihin, mga nag-discount sale. Tayo naman, ano yun? On na kay, ano? On na, wala ng pera. Ano ba yung ibig sabihin nun? Nakalimutan ko na kung ano yung mga Japanese nga natin dyan, ano bang tawag doon? Okaninai. Yon. Ang anak ng wewe, oo. Okaninai ne. Wala nang pera ne. Okaninai. Kaya dito na lang tayo, tumambay na lang tayo, mag-antay na lang tayo at magkape-kape at magkwentuhan. Kasi baka akala ninyo medyo malamig ang Pasko. Tama nga naman, malamig naman talaga ang Pasko. Pero sa Pilipinas ay nag-iinit pa rin ang Pasko. Dahil umiinit ang usapin pagtungkol dito sa sabi nga nila namumuong apoy dyan sa loob ng militar natin. Nung isang araw, kasi kwento ko lang sa mga hindi nakasubaybay, sa mga hindi nakasubaybay sa ibang bansa, kasi alam mo, napaisip lang ako mag-live. Ayoko talaga po sanang mag-live kasi siyempre bakasyon ngayon, holiday, alam mo naman, ang mga tao, Paskong iniisip. Pero naisip ko lang yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Sa Pilipinas, kayo aware kayo sa mga nangyayari. Pero sa ibang bansa kasi, yung mga kababayan natin, hindi naman kasi 1 month nagsiselebrate ng Pasko. Diba? Sa Pilipinas, 1 month. Pero sa ibang bansa, nagtatrabaho pa rin. Parang ang ano lang parang usual day na nga lang sa kanila yung Pasko kasi hindi nga sineselebrate. Kailangan din nila ma-update. Dahil po sabi nga nila, pag minamit tayo yung nagpunta tayo sa San Francisco, marami tayong namimit na kababayan na natin at sinasabi nila, Banat Bay, sa'yo lang kami nakakakuha ng impormasyon. So ito na ho ang nangyayari. Babalita na ho natin. Itong nakarang araw, may nagsalitang isang PMA, PMA ang tawag, dating opisyal ng AFP at nagbanta, parang may pagbabanta. Sabi niya, wag nyo daw gagalawin si former President Duterte at saka si VP Sara Duterte at sinama na rin yung SMNI, or else makikita ninyo ang galaw ng military ng parang kanyang banta. Some people consider it as a threat. Some people consider it as igniting a military junta. Actually, may nakita pa nga ako sa Twitter, sinasabi, tamo na. Talagang nagbabalak. Yun ang ganun ang sinasabi. Ang akin naman, wala naman siya sinasabing siya ay nagbabalak. Diba? Ang sa kanya lang naman po, huwag kayong gumawa ng hakbang na against the Constitution. Dahil huwag yun nakakalimutan, ang ating militar ay nakabase sa konstitusyon. Ito po ay gumagalaw para protektahan ang ating konstitusyon, lalo na pag binaboy na ng mga government official. Yan ang kanilang trabaho. Yan ang sabi nga, last call, ika nga. Ibig sabihin, kasi alam naman natin sa ating konstitusyon, since we are a presidential form of government, medyo yung pinaka-presidente ang namumuno at pag nakita ng militar na binababoy ng gobyerno, ng presidente, o di kaya ng kamara at ng mga mambabatas ang konstitusyon, meron silang duty to protect it. Diba? That's why it happened
the revolution, the EDSA Revolution 1 and 2. It happened wherein they unseat a sitting president. And eventually, what was declared as constitutional because it was somehow acknowledged by international community. Diba? Laging tanda natin, napaka-importante ng papel ng international eh. Diba? So, ito ang nangyayari ngayon. Tapos, si Roque may binanggit pa. Sabi ni Roque, napraning daw. Ito daw mga nangyayaring galaw ng Kamara. Hindi daw ito galaw ni Romualdez. Ito daw ay may basbas ang presidente na si Marcos. Kasi daw di umano, according, always this is just a di umano. Ibig sabihin ito daw ay dahil daw na misinterpret ni Marcos ang pakikipagpulong ni Pangulong Duterte sa mga militar, mga past official ng AFP, tapos nakipag-meet pa daw kay Xi Jinping. So, na-misinterpret daw. In other words, napraning ika nga. Napraning po. Napraning po si Marcos, kaya daw utos daw niya di umano na patakbuhin at pagalawin ang Kamara para sa ICC. Yun ang siste. Diba? Although all of those things na sinasabi niya ay it's just allegation and hindi naman siya nagbanggit kung sino yung source niya for this hindi tuloy hindi confirm kung yun po ba ay totoo o hindi. Okay, pero yun ang bali-balita ngayon sa Manila. Okay? Kaya nga ito lang ang masasabi ko diyan. Let it be a warning. This is a warning to the government. Not me, I'm not warning the government. I have nothing to wala naman po ako Ako isang vlogger lang. This is a warning to the government. Yung declaration ng isang dating PMA, declaration o yung revelation pala ni Roque, yun po ay maging warning na po sa gobyernong ni Marcos. And alam mo yun, huwag niyo hong gipitin. Hindi ho kalaban ng mga Duterte. Hindi ho sila kalaban. Sa katunayan, ako naniniwala, may nanggugulo. May nanggugulo kasi siguro naman, ito lang simpleng-simple lang. Pangulong Marcos, whether you like it or not, whether you accept it or not, listen to this. Si VP Sara Duterte, sinuway niya ang kanyang tatay para suportahan ka noong 2022 election. I think if loyalty is the issue here, pinatunayan na ni VP Sara Duterte ang loyalty sa iyo. So, wag niyong pagdudahan si VP Sara Duterte. Diba? All the declaration of PRRD na hindi niya gusto sa iyo, hindi niya may banat pa sa iyo, naging tapat at pumayag si VP Sara Duterte to unite with you. So, it's not a question of loyalty. Diba? So don't question the loyalty of VP Sara Duterte. Maybe someone is steering you at nagpapaniwala naman kayo sa sinabi. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kadalasan ang gumugulo sa gobyerno, sa mga pangulo, ay yung mga bumubulong-bulong. Diba? Yun ang kadalasan ng gugulo Totoo. Buti. Sasabi kasi nabayaran ka daw ni Smugs. Sino Smugs? Kasi di ka nagla-live, anak ng wewe naman. Hindi ko, alam mo, ito pwede ho ba, paisa lang, putang ina yung mga tanso kayo.
Isa lang, pwede, isa lang. Putang ina niyong mga tanso kayo. Kayo'y nagpabudol, idadamay niyo kaming mga solid for President Rodrigo Duterte supporter. Kayo'y nagpabudol mga ina niyo. 'Di ba? Kayong mga tanso ang nagpabudol, wag niyo kaming idamay. From the very beginning, we are loyal to the Tatay Digong. We are loyal. Sinunod nga namin Hindi nyo ba alam na dapat ang tatakbo noon ay si Isko at saka si Bongo? Tapos kami pang sasabihin yung traidor, kayo mga traidor, mga gunggong. Dahil sa putang ina ninyo, dahil sa inyong mga tanso, kaya naupo yung presidente nyo. So wag nyo kaming idamay sa katarantaduhan nyo. Diba? Idadamay tayo na keso ng bayaran tayo na bayaran. Ulul. Yun ang masasabi ko sa inyo. Ulul kayo. Talagang mumurahin ko kayo dahil sa inyo, naghirap ang bayan natin. Dahil sa inyo. Hindi naman makakagalaw ang Marcos kung hindi ninyo pinromote, kung hindi nyo kinampanya. Alam mo, naalala ko nga nun Eto kayong mga ulul na nagpabudol. Ako, nagalit tuloy siya, may nagalit taga Japan nagalit tuloy ayan, nagalit. Eto makinig kayo pangalan nito. Katfion Tominaga. Ayan Eto lang makinig kayo ng mabuti. Kaming mga nanindigan, katulad nila Jimmy Bondoc, kaming mga nanindigan sa tabi ni PRRD nung panahon ng eleksyon. Lahat ng lait inabot namin dahil hindi kami kumampi sa inyo. Nilait nyo kami lahat. Sama ng mga ugali ninyo, halos gusto nyo kaming saktan. Yung mga OFW dyan, nang gusto kaming saktan nun dahil hindi kami nag-unit team. Diba? Naalala nyo nun? Tapos ngayon, iiyak-iyak kayo dyan, mga hindot. Yan ang totoo. Iiyak-iyak kayo, nabudol kami na. Bobo kayo Talagang nabudol kayo. Yun lang masasabi namin. Diba? Naiiyak ako. Nagsisisi na kami ulul. Yan ba gusto nyo? Diba? Tapos kami pang sasabihin nyo na bayaran. Nakay ng wedding. Namamasyal kami. Nagbabakasyon. Gusto mo, bumanat ako. Gusto mo ganito? Kaya ito nga sabi ko nga sa inyo Itong mga nangyayari sa Pilipinas, hindi kasalanan lang to ni Marcos. Hindi lang ito kasalanan ni Romualdez. Kasalanan nyo ito, kayong mga nagpaupo dyan. Kala nyo makakalimutan namin yun, mga hindot kayo. Siniraan nyo si Isko. May iskomunista pa kayong nalalaman. Andito ako sa outlet, ginagalit nyo ako, makabili nga. Di ba? Yan ang totoo yan si Mok. Ubusin mo na, ubusin mo yung pera mo. Tapos tatapon mo rin yan. Di ba? I-set aside mo ng problema ng Pasko kasi nga yan nakakairita sa mga animal na yan Kami nanindigan kami noon. Inapi-api kami noon. Kung ano-anong binato sa amin noon. Naalala ko may issue pa doon nung pasasalamat ni PRRD, pinaalala lang sa akin ni Mocha. Binu daw siya doon, keso traidor daw. Ulul, sinong traidor ngayon? Sige. Binabalikan ko yung mga nagsabi hindi totoo yun kasi narinig ko, nandun ako sa tabi ni PRRD, malapit. Narinig ko, wala namang buko narinig, pero may mga nagsabing binu daw si Mocha noon. Sinabihan ng traidor. Sino ngayon ng traidor? Sino ngayon ng pahiya? Di ba kayo? Kayong mga nabudol. Meron ako nakausap kahapon Solid Marcos to. Sabi niya, solid Marcos ako noon. Pero wala. Gusto ko na lang tumawa sabi ko naman sa inyo gagalit pa kayo sa pagmumukha ko noon. Inis na inis kayo sa akin. Tapos ngayon, sasabihin nyo, tama ka pala, banat bay. Diba? May ganun. Kaya nga ngayon, tas ito na naman kayo. Kung hindi kami sasakay sa kwento ninyo, magagalit kayo, sasabihin nyo kami pabayaran. Mga hindot pala talaga kayo. Alam mo,
always remember this. Pag naandi dito ako sa Japan, hindi ko talaga hindi ko maiwasang i-compare ang bayan natin. Kasi siyempre mahal ko bayan natin. Mahal na mahal ko bayan natin. Hindi ko talagang iniisip ko kung paano ba kami magiging ganito. Alam mo yung ganong isip? Sigurado kung kayong mga taga-Japan, naiisip nyo rin yan. Kasi hindi ako hindi ako basta sumusuko na kaya nating maging ganito. Kaya lang, pag tinitingnan ko talaga ang root cause ng problema natin, hindi opisyal, hindi public official ang problema natin. Isa lang sila. Pero malaking parte dyan, tayo. Gunggong tayo Tanga tayo Yan ang totoo Paano ko nasabi? Bakit ay gunggong? Binigyan ka ng 500, boboto mo. Gunggong ka pala talaga Pinagpalit mo yung honor mo, yung iyong gold na pamboto sana. Ipinalit mo sa 500. Tapos magagalit ka, nagkaroon tayo ng politikong huwad. Nagkaroon tayo ng politikong gunggong. Sino ba bumoto dyan? Hindi natin pwedeng sabihin na dinaya lang yan. Hindi kahit paano binoto pa rin Tama, mali. Pangalawa, tanga tayo Sinabihan na tayo ni Pangulong Duterte, wag yan. Nakinig ba tayo? Hindi. Bakit? Kasi sabi ni Tangkay at saka ni Baret, okay yan tanga pala kayo talaga. Nakinig kayo kay Tangkay at saka kay Baret. Naniwala kayo sa Talano Gold. Yayaman tayo kasi may ginto yung mga animal na yan Di ba ganyan tayo nun? Sino may kasalanan? Kaya, sa totoo lang, pasensya na huwag kayo magagalit. Alam ko namin na nagagalit dyan. Totoo lang Hindi lang kasalanan ni Marcos at ni Romualdez ang problema ng bayan natin. Kasalanan yung mga nagpauto. Yan ang totoo. Kayong mga nagpauto, kayong mga gullible, kayong may kasalanan at higit sa lahat, kayong mga influencer na kuno na nagsisisi na tarantado pala kayo mga putang ina ninyo. Kayo ang dahilan kung bakit bumoto at naniwala sa inyo mga OFW. Di ba? Gusto nyo ng banat? Ito banat mula kay Banat Bay. Sisi tayo ng sisi sa opisyal natin. Sisi tayo ng sisi sa presidente. Sisi tayo ng sisi sa speaker. Tarantado pala kayo Kung hindi nyo inupo yan, hindi sana na nagkaganito. Di ba? Kayo may kasalanan. Huwag nyo lang isisi sa isang tao. Dahil always remember this. Sa mga nangangalunya, it takes two to tango. Lalim nung Brad. Alam yung mga nangangalunya? Nga? Yung mga nangangalunya. Yung mga adulterer. It takes two to tango. Ika nga. Kaya yung ako daw ang topic ni Bagong Lipunan. Ano sabi ni Bagong Lipunan? Di daw ako nagsasalita. Tarantado pala siya kung ganun. Kung ganun na sinabi niya. Ang lakas niya magsalita porket nasa ibang bansa. Di ba? Kung ganun na sinabi niya. Pero kung hindi ganun na sinabi niya, pasensya ka na. Hindi ba ang akin lang, isa ka rin Bagong Lipunan sa mga nambudol nun, sa mga Pilipinong OFW. Ikaw, ang budol in a sense, hindi ko sinabing pera hindi pera ang budol. Ibig ko sabihin, nagkampanya dyan sa mga Marcos na yan. Di ba? Bumaligtad daw. Eto, parinig nyo sa kanya to. Sige, parinig nyo sa kanya. I-send nyo sa kanya ito. Ang lakas lang ng loob niya mga yan magsabi na bayaran kasi nasa ibang bansa sila. They know that they will not be hindi sila malalibel. 'Di ba? Tapos ako daw alam mo, kung kulang ka sa pansin at aruga, wag mo ko idamay. Ayoko yung mga kulang sa aruga. Kampi ka daw kay Tambalos do, sabi niya. Gunggong ka kung yun na sinasabi mo, napaka-gunggong mo.
Hindi ako kakampi kay Tambaluslos. Animal ka. Tandaan mo yan. Kayo naglagay dyan eh. Hindi naman malalagay yan kung hindi nanalo si Marcos. Sa tingin mo mag-i-speaker yan? Hindi nga manalo-nalo yan eh. Pagka senador eh. At ang lalagay pang speaker. Hindi mananalo yan. Kung alam mo, nung panahon nung kay Pangulong Duterte, tandaan mo 3 sila nun. Hindi nga siya umaangat nun eh. Di ba? Kung mag-iimbento ka bago lipunan, wag mo ko idamay. Dan sa katarantaduhan ninyo, wag nyo ko idamay. Makinig ka, wag mo ko idamay. Ginawa nyo na kaming banata noon, hindi kami tumumba. Ngayon pa kaya, mga animal kayo? Di ba? Sinabi mo daw kasi planted yung OFW sa depan doon. Wala ko sinabing ganyan, wag kang tatanga-tanga. Ang sinabi ko, ang mga posibilidad, actually si Dada ang nagsabi niyan, may mga posibilidad na ganon. Kaya, kasi nga, ang paulit-ulit namin sinasabi, in the propaganda world, kailangan mapagmatsyag kayo. Sandali. Kaya nga, isipin nyo to ha, isipin nyo na maigi to mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Kung hindi sinabi ni Dada yan, di ba? Abay, sino ba nakinabang nun? Sino ho ba ang nakinabang noong pambabastos na yun? Tayo ba? Tayo ba? Naka-gain ba tayo ng support because of that? Hindi, tanungin ko kayo. Lawakan yung isip nyo, maging magaling kayo. Huwag kayong gumaya sa kanilang mga tanso. Kasi mga tanso na yan, babaw ng utak niyan eh. Mga utak niyan nasa talampakan eh. Mga utak niyan durog. Isipin ninyo, it's the result that really matters. Ano ibig sabihin? Anong naging resulta ng pambabastos na yun? Naka-gain ba yun ng support? Lumaki ba ang crowd ni Sara Duterte because of that? Di ba? Kaya nga dapat mapagmatsyag kayo eh. Nakatulong ba yun? Hindi. Kung sa tingin ninyo ang pambabastos ay tama, ay gunggong pala kayo. Hindi dito kay Banatbay. Dahil kami, kahit kalaban namin, si Trillanes nga, kinamayan pa ni Mokay nung nasa Senate eh. Bakit? Hindi tama. Respect is something you binibigay mo not on the person, but on the title of the person. Always remember that. Lalong, itong bullshit na bullshit ako eh. We claim to be a Christian nation, but we forget Romans 13 verse 1. We respect the authority. Ibig sabihin, respetuhin mo. But you can disagree in a respectful way. You understand? Yun ang importante dyan eh. Hindi ibig sabihin sasang-ayon ka, pero hindi mo babastusin. Kasi mali ang pambabastos ng harap-harapan. Tama yung sinabi ni ni Dada eh. Ang sabi niya, kung yan kaya ang ginawa kay Pangulong Duterte, yan kaya ang ginawa kay BP Sara Duterte, sabihin ng mga dilawan, yung mga tanso, tama yan, okay ang ginawa. Okay ba sa atin yung ganun? Bastusan na lang ba tayo? Sige nga ho, pakisagot nga. Bastusan na lang ho ba ang gagawin nating mga Pilipino? Kung yan ang inyong pinaniniwalaan, yan ang attitude ninyo, ibahin nyo kami mga banateros. We disagree with opinions and policies of the government, but we will not disrespect that way. Mali yun mga kapatid. Diba? Diba? Yun ang ano dyan eh. So yung mga nagpipilit dyan na kailangan ganin, hindi. Alam mo, you can disagree. Disagree with Romualdez, disagree with the Marcoses, disagree with the House of Representatives, pero hindi yung babastusin. Di ba? Ang tama niyan, kaya nga ano gusto ninyo gawin ng militar? Di ba? Alam nyo, we need a peaceful transition. Yan ang importante sa lahat. If you disagree with me, okay, gusto nyo wild, gusto nyo gulo, please get the fuck out of my channel.
Okay? Hindi ho kami ganyan. Okay? We will disagree and if there is a move from the AFP, legal move, linawin natin, legal move from the AFP, we would support that. Ibig sabihin na legal move. Only legal move. Only legal things we will support. Pero yung gagawa ng hindi tama, hindi ho ako susupport. Kayo na lang po. Diba? Kayo na lang po. Not me. Hindi ho ako ganun tao. Ako lahat ng legal na... At saka ganun din si Pangulong Duterte. Legal ang lahat. And ang galaw ng military to protect the Constitution, it's a legal move. Ayan, tama yan. Wala nga... Isipin kaya nga itong mga ito eh. Itong mga gunggong na mga tanso. Tanso pa rin kayo. Kayong mga tansong nagbago na, nagsisi na. Makinig kayo na mabuti sa akin. Kayong mga tanso na nagbago na at nagsisi na kuno. Huwag nyo kaming gayahin sa inyo. Hindi nyo kami katulad. Pasensya na. Kami noon, grabe ang batikos nyo sa amin. Grabe yung pandudurog nyo sa amin. Grabe yung pambabastos nyo sa amin. Hindi kami natinag. Kung gusto namin ng pera, putang ina, di sana nag-unitay na kami. Sa tingin nyo, kung gusto namin ng pera noon, campaign yun. Doon bumabaha ang pera. Di sana nag-unitay na kami. Bakit ngayon pa? Diba? Kami po ay naninindigan sa aming paninindigan. Rodrigo Roa Duterte ang aming sinusuportahan. Ulitin ko, read between the lines. We support Rodrigo Roa Duterte. Ulitin ko pa sa mga bungol. We support Rodrigo Roa Duterte. Meron pa bang bungol dyan? Ulitin ko ulit. We support Rodrigo Roa Duterte. That's it. Diba? Kaya kayo mga nag-iimbento dyan. Hindi ako sure kung yan ang sinabi ni Bagong Lipunan and who the fuck is that Bagong Lipunan. I really don't know him. Sorry hindi po talaga eh. Ang alam ko lang, kasama yan sa mga nagsisikuno. Diba? Kung sinabi mo man na ako ay bayaran, kung sinabi mo man ako ay nabili, patunayan mo. Dahil yan daldal mo, tae yan. Sa totoo lang, tae ang daldal mo. Kaya kitang harapin. Yung problema sa'yo, wala ka naman sa Pilipinas dahil punta ka sa Pilipinas, dito ka magsalita. Duwag ka kung hindi mo gawin yun. Di ba? Duwag ka. Dadaldal ka, nasa ibang bansa ka, leche ka. Umayos ka. Kung talagang matapang ka, halika, magkita tayo sa Pilipinas. Sabihin mo sa akin, harap-harapan, bayaran ako. Baka gusto mong sampalin kita ng wallet kong coach. Hindi, wala po ako wallet na coach. Mumurahin lang po ako wallet ko. Biro lang po yun. Nagjo-joke lang ako. Ayun lang po ang wallet ko. Tingnan mo, may tali pa. Yan lang. Hindi kasi nairita ako doon sa mga tapang-tapangan eh. Nasaan ba yung lintik na yan? Ang tapang-tapangan eh, di ba? Kasi, alam mo, Bagong Lipunan, ikaw talaga nagsalita ng ganyan. Huwag ako. Ginawa nyo na sa amin yan eh. Binastos nyo na kami nung nakaraang eleksyon eh. Tapos ngayon, babastusin nyo kami? Kami nandito. Kami yung ever since ayaw kay Marcos. Tapos babastusin nyo kami ngayon. Sasabihin nyo kayo may pulul. Yun lang masasabi ko sa inyo. Winner yung wallet mo ba? Hindi ho tayo mahilig sa mga brand. Sa katunayan, ito, akala mo branded, di ba? Parang sobrang sale nito sa outlet. Sobra. As in, ang baba. Less than 1,000. Kaya nga, kayo mga OFW, matuto na kayo ng pipiliin na kayo ng pakikinggan ninyo. Sige, sabihin ko sa inyo ngayon. Yung mga nagpakalat ng fake news noon, na keso si Marcos ganito,
Tapos naniwala kayo nun. Ngayon, nagbago na sila ng tono. Sa tingin ninyo, hindi kayo niloloko? Di ba? Sa tingin nyo, hindi kayo niloloko? Anong assurance ninyo? Niloko na nga nila kayo noon. Huwag kayong gumaya kay Katniel. Kilala niyo si Katniel? Si Catherine? Diba? Ang bali-balita. Di umano. Allegedly. Hindi lang first time daw ni Daniel Padilla yun. Diba? Kaya nga napuno na si Katniel. Si Catherine. Kayo, papaloko pa rin ba kayo? Niloko na nila kayo noon. Pinaniwala kayo na okay ang mga Marcos. Ngayon maniniwala ho uli kayo. How sure na hindi siya nabubudol ngayon? How sure na hindi kayo pinasasakay lang? Diba? Kami hindi ho kami ng kung ano yung sinabi namin noon na si Isko ang mabilis kumilos, na si Isko ang pwedeng presidente dahil talaga nga naman in 3 years ang dami niya nagawa. Hindi kami nagbago noon. Sa katunayan, inaantay namin si Bongo noon. Pag tumakbong presidente si Bongo kami noon. Kasi yun ang i-endorse ni Pangulong Duterte. Solid kami. Diba? Tas kami pa dadamay ninyo. Basta wag ka magtulpo. Bakit nasali si Tulpo? Tumatakbo pa si Tulpo ngayon. Diba? Wala naman si Tulpo. Bayaran ka daw, sabi ni Isko, ulul. Wala nagsasabing ganun. Wag mong anuhin na. DDS lang ako, yan lang. Bayaran ka ba ni Isko? Paano bayaran? Wala nga pera. Alam mo kung may pera si Isko, di sana panalo na si Isko. Bira kayo. Eto, yung mga Iskonian. Sinong mga Iskonian dito? Taas sa mga paa. O mga Iskonian dyan. Nakita nyo naman, naglibot, di ba si Isko? Nakikita nyo sa mga, ang tawag dito, dun sa mga pinuntahan. Di ba wala nga masyadong tarpaulin si Isko? Kasi nga po walang pera si Isko nun. Wala ko siyang, alam mo, pag napaisip nga ako ng isang araw. Sabi nila, di ba laging tinatanong, what went wrong with Yorme candidacy? Hindi siya naglabas ng pera. As in, wala nagpupunta kami sa probinsya. Wala akong nakikitang tarpaulin niya. Walang entourage na bayad. Wala yung mga nakatarpaulin sa kalsada. Talagang gusto niya kasi organic lang. Iyon yung feeling kong isang pagkakamali ni Isko. Na actually, hindi na naman pagkakamali. Parang failure, ika nga. Is masyado siyang idealistic. Kasi din nakakausap ko siya noon. Naalala ko noon. Kung nakakausap ko noon, organic ang gusto niya. Sabi niya, ayaw niya nang naglalabas ng Kasi sinabi ko sa kanya, yung sinasabi ko sa kanya, Yorme, kulang tayo ng tarpaulin dito. Bakit kaya yung mga tao dito hindi nag-ano ng tarpaulin? Tapos sinasabi ko, mga artista, wala. Kung may pera si Isko, di sana punong-puno ng artista. Sa katunayan, sinabi ko pa nga. Sinabi ko pa nga. Yorme, amo ka girls, magpe-perform libre. Ikaw nang bahala. Basta dalhin mo lang sila dun sa probinsya. Kami, yung talent fee namin, wala na. Libre na. Alam mo sagot sa akin? Wala tayong pantikit Wala tayong pang-hotel. Ganun ba? Alam naman ako magastos wala naman akong pera. Kung may pera lang ako, di sana ako na lang gumastos. Diba? Hindi, yun ang totoo. Kung may pera lang siya, di sana ako na lang gumastos. Kaya lang wala talaga siyang pera. Hinahanap lang po nila yung lupit mong pagbanat. Kasi nga po, sir, mga ma'am, nandito po tayo nagbabakasyon. Eto, ipapaliwanag ko na naman. Pakipaliwanag na lang sa mga bobo na yan. Pasensya na, pero bobo talaga Pakipaliwanag. Alam mo, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Value. Appreciate your family. Someday, mawawala sila. It is sad, but it is true. It's a reality.
But we have to accept it. Our parents, our family someday, mauuna na. Magsisisi ka pag hindi mo sila binigyan ng oras. Sa 1 taon, 12 buwan, 1 buwan lang ay binibigay ko sa aking magulang. Ipagkakait nyo pa. Ipagsasabihin nyo pa, ba't di ka bumabanat? I'm giving all my attention to my family, to my parents, especially my dad. You know why? You know why? Let me tell you something. Let me tell you a simple, and let me confess it to you. Bata pa lang ako, workaholic na ako. Grade 4 pa lang ako, nagsimula na ako magbanda. Nagtatrabaho na ako niyan. Hanggang tumanda ako, nagtatrabaho ako. I never spent time with my family. My mom got sick, nagkaroon ng cancer. I never spent time with her. Kahit may sakit siya. Why? It was installed to me by my family to work, and work. Hard work. And I did that. That's why nakaabot ako sa ganitong level. Dahil nagtrabaho ako. Sa katunayan, isa lang ang motto ko noon. You know what's my motto? Rest when you're dead. That's my motto for my entire life. Rest when you're dead. And sad to say, OFW ako noon, nasa Qatar ako noon. Talagang dahil may cancer nga ang aking nanay, bumagsak na yung health niya. And I was performing, nandun ako sa ibang bansa. I was crying. Sabi ko, Lord, give me just last chance. Pauwiin niyo ako. Huwag niyo naman munang kunin ang nanay ko. And that's what happened. After our contract, umuwi ako. In that month, I stayed beside my mom. Umiiyak ako. Kinakantahan ko siya ng praise and worship. Sinishare ko sa kanya ang kabutihan ng Panginoon. And namatay siya. Kitang-kita ko sa aking mata. And one thing I realized, I only gave her 1 month para makasama siya. I cannot do that again to my dad. Nagkakape lang po ako. Kaya nga po, ito lang sinasabi ko sa inyo eh. As much as you can spend time with your family, do it. Give time. Sa buong taon, alam mo, may nakita ko nagpakamatay na naman na Koreano na pop star. This world is so lonely. Japan is a lonely world. Sa totoo lang, yung mga tao dito, they're so lonely. How do you know that people are lonely here? Because they creating entertainment 24 hours. Why? To make them happy. Diba? Ganun yun eh. Alam mo, aanuhin mo ang lahat. Fame, pera, kung hindi mo naman makakasama ang tunay na nagmamahal sa'yo. And that's your parents. Wala nang iba.
Kaya nga this is my warning to all the vloggers, influencers. Huwag kayong malunod sa fame. Content. Putang ina ninyo. Gusto nyo pa rin content. Nagsiselebrate na kayo ng Pasko with your family. Marami sa inyo content pa rin ang iniisip. Instead of spending time with your family, quality time ha. I don't even, hindi, iba kasi yung you spend time together. Pero ikaw, tapos ang utak mo nasa live. Utak mo kasi tapos magbibideo ka. Ang nasa isip mo, when I say quality time, kwentuhan kayo. Diba? Kasi marami ka pang hindi alam sa magulang mo na ginawa nila noon just para makabangon ng pamilya mo na hindi mo alam yun. Dahil ikaw, you just took them for granted. Tapos iiyak ka ngayon. Pag namatay sila, iiyak ka. Bakit nasisisi ako gago ka pala eh. Nung buhay hindi mo sinama. Nung buhay hindi mo pinasyal. Nung buhay hindi kayo nakipagkwentuhan. Tapos iiyak ka pag namatay. Tama mali. Tama mali. Kaya ako, I don't want, ito isang bagay na sasabihin ko sa inyo. Ayokong mamatay at ilagay doon sa aking, yung, alam mo yun, yung sa ganun. Ano nakalagay doon? A good vlogger. Ano nakalagay doon? Famous vlogger. Ayoko ng ganun. Ang gusto ko pag nakalagay doon, a good son. A loving son. Ganun. Takinan nyo. Ako pa sasabihan nyo ng ganyan. Mga hindot kayo. Di ba? Ito nga yung nakakairita eh. Sasabihin nyo, mahal ko si Pangulong Duterte. Gunggong. Hindi nyo nga mahal yung tatay ninyo, Pangulong Duterte pa sasabihin nyo, mahal nyo. Di ba? How stupid you are. You would idolize and you would fight for my country. I will fight for my country. Lalaban ako. Yung mismong pamilya mo, hindi mo kaya mahalin? Kasi sabihin mo, I will fight for my country. Sampal ko sa inyo itong mikropono. Diba? Tapos sasabihin, kaya ako nahihirita niya sa mga tanso na yan eh. Alam nyo, yung mga iniidolo ninyong mga politicians, yung mga binabanatan ninyong politicians, nandyan lang yan. Pero yung magulang ninyo, one day, alam niyo, dami ko nakikita sa social media, unti-unti nagkakamatayan na. Yung mga kaibigan nyo, bigla mo na makikita, kaklase mo, patay na. Yung ganyan. Hindi ito, walang biro ito ha. Diba? Ayaw niyong pag-usapan yan eh. But this is the truth. It's a reality of life. Makikita mo yung dati mong kaibigan, namatay na. O si ganito, namatay na. Diba, nakikita niyo yan? Tapos tsaka nyo sasabihin na dapat pala ganito ginawa. Kasi nga, alam mo, Biblia na mismo nagsabi, learn to number your days. Ibig sabihin po nun, kailangan mong titignan ng mga mahalagang bagay. Bilangin mong panahon. Your family will not be forever with you. Pero yung mga lintik na iniidolo ninyo, na pinaglalaban ninyo, walang pakialam sa inyo. Ulitin ko ha. Yung mga pinaglalaban ninyong politiko, mga iniidolo ninyong government official, o kung sino man dyan, sa totoo lang, they don't even fucking care about you. They don't even know you exist. Pero yung parents ninyo, family ninyo na nagbigay ng buhay sa inyo, na naghirap para sa inyo, hindi nyo man lang bigyan ng panahon sa isang taon? Hindi ko nga sinabing forever eh. January, I'll be back. January to November again. Kayod kalabaw na naman ako. Gabi-gabi na naman akong nasa show ng Mokagas. Gabi-gabi na naman akong bumabanat. Diba? Walang pahinga. Tapos yung isang buwan lang, hello.
Hindi, ito lesson to sa lahat. Hindi lang ho ito do sa mga vlogger na ano. Kaya kayong mga hindot na mga tanso dyan, tanso pa rin kayo. Yan ang masasabi ko. Hindi nyo pa rin naintindihan ng ibig sabihin ng tanso. Baka akala nung iba, ang ibig sabihin na natin ng tanso, yung mga sumuporta kay Marcos, hindi lang yun ang ibig sabihin ng tanso. Ibig sabihin ng tanso, fake. Walang, in other words, ano ibig sabihin ng tanso? Yung gold, di ba? Gold na peke o yung wala. Ibig sabihin yung ano lang, ibig sabihin walang halaga. Yun ang tanso. Alam mo, siguro po badly needed lang po nila yung opinion nyo. Tamang hinala. Ano kayo, nagdadrugs? Tigil nyo kasi yung pagka-drugs nyo kaya kay tamang hinala eh. Chillax lang tayo, Brad. Kakape nga lang tayo, lamig-lamig dito. Tingnan mo naman yung kape natin. Alam nyo ba't ako nagkape doon? Nahiya kasi ko eh. Pagpasok ko. May libreng ganon, kakain, chocolate. Kinain ko chocolate. Wow, sarap, sarap. Nasa loob na ako. Ayoko naman bumili na sobrang daming chocolate. Di ba? Ay sabi ko, bibili nila ako ng kape para hindi naman nakakahiya. Hindi, sabi ko nga sa inyo, yung mga for the views na yan, basta tayong mga matitino dito tayo sa channel na to. Dito tayo sa channel na to. Ano yan? True yan. Kaya ako ginagawa na best friend. Best ko sa family. Oo, yan. Alam mo kung bakit? Isa yan sa mga na-realize ko nandito sa Japan. Yung kanilang ugali, it's kultura na. Kinalakihan na. Hindi ito yung ini-impose. Kasi halimbawa doon sa mga pinupuntahan namin, wala namang security guard. Pero matik na pumipila sila ng maayos. 'Di ba? Pagkapapasok sa isang restaurant, pag kahit sobrang haba, they will wait. Sa Pilipinas nga may security guard na sisingit pa mga animal, 'di ba? Sa karsada na nga lang ganun. Bakit? They were brought up in a different culture, 'di ba? No, maging patient, huwag kang makasagabal ng kapwa mo. Malaking factor yung family. Yun ang na-install sa kanila. Kasi nga, yung di ba, naalala ko tuloy kaibigan kong Hapon. Although, medyo may mali pa din, pero pagdating sa work ethics, grabe. Kasi nga, sa kanila, hindi yung aasa ka sa magulang. Hindi ganun. Kailangan in a certain time, ikaw na mismo nagtatrabaho ka. Kailangan naghihirap ka na. Hindi sa Pilipinas, iba eh. Ibang ewan ko ano nangyari sa bahay natin. Mag-aanak para magtrabaho para sa kanila. Mag-aanak para alagaan ng nanay nila, ng tatay nila. At yung mga anak naman, hindi magtatrabaho, magpapakalasin kasi ini-spoil naman sila ng magulang. Kaya talagang lumalaki ang mga bata sa atin. It's either spoiled or gano'n din ang attitude. Mag-aanak ako na marami para maraming bubuhay sa akin. Diba? Ganon din ang attitude eh. Yan. Ay, magsalamin ka na lang. May kredibilidad si Bago Lipunan. Iniskam nga kayo sa papaniwalang si Marcos ang the best president. Madala na kayo. Pag binudol na kayo, kasi alam mo, although ugali talaga ng mga babae, yung binudol na sila ng jowa nila, niloloko na sila ng jowa nila, nag-stick pa rin. Kasi sinabing, magbabago na ako. Diba ugali yan ng mga babae? Sinabi kasi ng jowa nila manluloko, magbabago na ako, hindi ko na uulitin. Tanga. Magbabago lang siya ng paraan para mailusot sa iyo yung mga kawalangyaan niya. Hindi talaga nagbago yan. Diba? Tama, Regina? Napunta na naman tayo sa magjojowa. Hindi, kasi ganyan yung mga yan eh. Sabi magbabago na ako.
Sabi nga is, one is enough. Pag niloko kayo ng jowa ninyo, iwan nyo na. Huwag na kayo magpakamartir. Magbabago na ako. Naloko lang pala ako noon. Ulul. Tigil nyo yung kalokohan nyo. Naks, tamang hinala talaga, Banat Bay. Tignan ko pagbalik mo, talagang subaybayan ko. Kilos mo, konting kilos mo, malaman sa... Alam mo, actually medyo ano nga ako eh. Parang gusto, alam niyo, eto napansin niyo. Ewan ko, yung mga, sino ba dito naka-follow sa Facebook ko? Follow kayo sa Facebook ko, Banat Bay. Si Daddy. Food court? Balik kayo dito yan. Ano yung pag-usapan natin? Pinag-usapan natin, nawala tuloy ako. Nawala daw yung tatay ko kasi ganyan yun eh, uupo lang din. Nabayaran ka daw kaya ikaw ay nanahimik kahit daw sa ibang bansa ka daw pwede ka naman mag-live. Mukha na bayaran. Hindot. Kayo naglukluk dyan, tas kami sisisihin nyo sa katarantaduhan nyo. Mga gunggong kayo ang Marcos loyalist dyan. Ayun, sa Facebook mo. Hindi, yung mga nakafollow sa Facebook ko. Kasi may mga narinig ako, tas kinikwento ni Dada. Bay, ganito ka daw, agagay ko. Sabi sa loob-loob ko, ganon. Ha? Gusto nyo ako magpolitika. Bakasyon ng bakasyon ko. Lalo akong mga asar. Lalo akong magpo-post ng mga bakasyon sa page ko. Talagang bakasyon lang ang ipo-post ko. Actually, napalive lang ako ngayon kasi nga napanood ko yung PMAyer na nagbabala. Kaya tayo nag-live. Kaya sabi ko nga, mga asar pa ako. Magpapalit ako ng konti. Sige, magbablog lang ako tungkol sa bakasyon ko. Mga animal kayo, makadikta kayo. Kung mag-live ka, kailangan ka mag-live. Wow! Pinabayaran niyo ako? May patiket to, Kailangan mag-live, kailangan may live. Ano to? Istasyon ng telebisyon? Istasyon ng telebisyon to, kailangan mag-report pa rin habang nagbabakasyon? Mga nagluluha na yung ilong ko. Diba? Parang baliw ba kayo? Nakakamiss na kasi ang bunganga mo. Kasi nga, kissable lips daw yan. Ay nako. Grabe pa kailamero. Hindi ka kasi nagbablog eh. Sabihin nyo sa kanila. Ito joke lang po ito ha. Joke lang po. Sabihin nyo sa kanila. Kaya hindi nagbablog si Banat Bay, nag-uubos ng pera. Kasi ako ang nakatanggap nung Talano Gold na ipinagmalaki nyo noon. Ako talaga ang kumuha nung Talano Gold. Pinapalitan ko na sa yen. Okay, yun na sabihin nyo ha sa mga tanso. 'Di ba? May Talano Gold kayong pinangako noon. Eto na. Ginagamit ko na yung Talano Gold. Kaya nag-uubos ako ng pera dito. Babalik, January, babalik tayo. Pero ngayon lang, sabi ko naman sa inyo, kasi nga, birthday ng tatay ko, kaya kami December, birthday din ng tatay ko ng January 7. Birthday niya yun. Kaya, actually, Tokyo lang dapat kami. Uwi na kami. Kaya lang, sabi niya, anak, dalhin mo naman ako sa snow. Punta naman tayo ng Hokkaido kahit ilang araw lang. Since birthday naman niya, sabi ko, sige, punta na tayo ng Hokkaido. So, in-extend ko lang ng kapiraso, pumunta kami ng Hokkaido para ma-experience ang snow. Lemon! Old followers na po ako, Banat. Hindi lang ako pala comment. By the way, malapit po ako sa Kawasaki, Luzon at saka nakita ko na sila Chloe pumunta na din sa omisin namin nung nakaraan. Nandun ako eh. Pero sayang hindi kita nakita. Lemon, nandun ako.
Oo, yun ang sabihin nyo ha. Kaya po ako nagbabakasyon kasi nasa akin yung Talano Gold na ipinangako nila. Ay, ang dami mo na namang nabili. Bakit? Bibili, wala na akong pera. Naano ko ni Mohan, bumili daw ako kasi malaking discount. Uy! Saan mo nabili yan? Magkano? Ha? Pakita! 6 yan, 6,000 yan. Bili mo ako! Damot Kailangan ito. mo ipit eh. Akin na. Umingay. Pit mo muna kung anong size kasi. XL syempre. 6,000 lang? Bili mo ko. Kailangan ipit. Mamaya ga-8 pa naman eh. Sa akin na ibigay yung Talano Gold, hindi siya kanila. Kaya huwag kayong maniniwala dyan sa mga hindot na yan hanggang hindi nila nilalabas yung Talano Gold. Ha? Okay? Hanggang hindi mo nila nilalabas yung Talano Gold, huwag nyo silang paniwalaan na nagsasabi sila ng totoo. Kasi yun ang ipinangako nila, yan lintik na Talano Gold. Wala kaming bilib sa'yo. Obvious ka. Eh di, wala. Okay lang. Masaya tayo lahat. Happy tayo. Doon ka na. Mag-enjoy ka na. Isa lang ang payo ko. Mahalin mo magulang mo. Ha? Mukhang kulang ka kasi sa aruga. Sana may nag-send ng video ng pagtanggap mo ng award sa Amerika. May bagong... Okay. Oo nga eh. Di ba niya alam? Actually, hindi naman talaga kami pupunta nun sa Amerika eh. Tatay, ayoko talaga. To be unang-una ayoko ng long flight. Sobrang haba. Tapos, alam mo naman, hindi ganun safe sa US, di ba? Naririnig mo yung mga Asian ek na yan. So, natatakot akong dalhin yung tatay ko kasi siyempre, baka mamaya mapagtripan. Alam mo naman sa US, di ba may ganun? Ayoko talaga. Kaya lang pinilit lang ako ng tatay ko nun. Dahil siyempre, proud na anak. Gusto nga isama yung buong angkang ko dun. Lahat ng kamag-anak ko, isama ko doon sa event. Siyempre, hindi ko naman kontrolado yun. So, yun yung dahilan. Kaya kami nagpunta doon. Kasi nga, gusto lang doon, dahil doon sa award lang na yun. Sabi niya, it's a prestigious award na kailangan ko daw atinan. Kaya yun. Yung mga nagkukulang sa, ano na lang, patalsikin nyo na lang yung mga animal na yan. Tapos, ewan ko ba? Uy, sorry naman, nalaglag. Oh, ako, banat by believe na, ay, wag naman ganun. Hindi, ako lang, ito lang. Kung meron man kayong matututunan sa vlog ko, isa lang. Mahalin lang natin yung pamilya natin. Yun lang ako. Tandaan ninyo, walang ibang magmamahal sa inyo kung hindi ang pamilya nyo. Minsan nga yung jowa hindi pa eh. Minsan nga yung asawa hindi pa eh. joke lang. Gagalit mo yung mga asawa. Bitter ka ba natbay? Kasi wala kang girlfriend. Ganun. Basta yun lang. Mahalin nyo lang yung pamilya nyo. Dahil ilang taon na ako. Ilang taon na ba ako? 32. Konti na lang. Tatanda na rin ako. Diba? Dapat ganun lang. Tapos, isipin mo, isang buwan lang yun. Isang buwan lang ibibigay mo sa pamilya mo. Diba? Tapos, ipagkakait mo pa? Sino ka? Animal ka? Pagkakait. Ikaw ba nagbabayad ng pagkain ko? Tapos sabihan mo, ba't di ka na bumabanat? Ikaw ba nagbabayad ng pagkain ko? At pakikinggan kita? Ha? Diba? Grabe yun, no? Alam mo dito nakakalungkot eh. Kitang-kita mo dito eh. Yung
bibihira ka makakita ng family ano dito eh. Yung matatanda na yung bata, yung matatanda na yung tas family pa, wala. Kaya nga pala talagang tama yung sinasabi nila, medyo malungkot ang Japan kasi family dito sa Japan, wala. Wala yung, alam mo yun, basta lagi nyo lang akong tatandaan. Christmas, make it, alam mo yun, the essence of Christmas is giving. Huwag natin kalimutan yun. Why? Ano ba ang talagang Christmas? Christmas is John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son. It is hard to give your Son to die for people who doesn't even care about you, who mock you. Imagine mo, people are mocking God and yet you gave your Son to pay for their sins. Di ba? So what's the essence of that in our life? Simple. Magbigay din tayo. Unahin natin bigyan ang ating magulang. Unahin natin bigyan ng ating pamilya. Di ba? Ewan ko nga eh, if kaya nyo magbigay sa mga jowa ninyo, kung kaya nyo magbigay sa mga pamilya, sa mga asawa ninyo, unahin mo magulang mo. Yan ang totoo dyan eh. Yan ang essence ng Christmas. Hindi yung, kasi yung mga yan, pasensya na ha, yung mga ibang mga vlogger na nasa ibang bansa, bored lang kasi kayo. Wala kasi kayong buhay. Yun ang totoo. Alam ko yan. Wala kasi kayong buhay, kaya banat kayo ng banat sa social media kasi dito nyo nakahanap yung belongingness na wala kayo. Dito nyo nahahanap yung feeling ninyo pagmamahal mula sa mga subscriber ninyo. Diba? Kaya kayo banat ng banat. Tas i-convert nyo kuno. Mahal ko kasi bansa ko. Ulul. Wag mo akong ululin. For the views ka. Hindi mo mahal ang bansa mo. For the views ka. Diba? Yan ang totoo. Who are you? Who are you? Na may Byron Desk ka? Oo nga, meron nga. Hindi nga ako tahimik. Ewan ko ba mga yan eh, nagmamagaling masyado. Kaysa tahimik pa daw. Di ba? Kaya mo lang. Kwento-kwentuhan lang tayo. Bibili na ako ha. Pasensya na. May nakita kasing BMW jacket. Maganda yun. Ano ba yan? May mga pumasok na naghahanap ng bebot. So, gano'n lang. Yun lang ang aking message. Message for this Christmas. Magkikita-kita ho tayo. At magbabalik ho tayo sa banatan natin. Siyempre, sino ba? Bakit kayo napunta dito mga to? May mga foreigner na punta sa akin. Who are you? Are you from the Philippines? No, I'm not. I'm from Japan. Ayan, tama yan. Sabi ni Majo, ako nga 2 weeks lang magbakasyon sa loob ng 2 years kaya super bonding ko sana. Tama yan. Yung mga ganyan na mga gusto ko. Tama yun eh. Alam naman, bonding ka sa anak mo, nagse-cellphone ka, di ba? Dapat, pati si Mocha na damay sa kanya. Gunggong pala siya. Pakisabi nga dyan, sa gunggong na yan, kung talagang malakas ang loob niya at matapang siya, punta siya dito. Sabihin niya sa harapan ko, hindi dito sa Japan, sa Pilipinas. Sabihin niya sa harapan ko. Diba? O kung gusto niya, sa January magdebate kami. Ay, kailan hindi debate namin? Hindi, sige. Mag-usap kami. Pag-usapan namin kung bakit niya binudol ng taong bayan doon sa Talanogol niya. Pati Mocha girls, ayaw mo sila. Fake news talaga yung mga yan.
Fake news, fake news. Oy, binabati ko lahat ng mga kababayan natin sa Amerika. Dami nating kababayan dyan, lalo na yung mga kaibigan natin dyan sa San Francisco, Daly City. Marami tayong mga naging kaibigan dyan because of... Sorry, sorry. Nakapatong pala. Sumasen, gumenasay. Hasa, hay. Gomen. Nabay. Ito na lang ha. Ito na lang. Makinig kayo mabuti kasi kung sinasabi na bayaran daw ni Lisa ang Marcos. Makinig kayo na mabuti ha. Listen to this. Simple as this. Noon nga, kaibigan namin sila eh. Diba? Pumunta pa kami sa bahay nila. Si Mocha ilang beses nagpunta doon. Kakilala niya personal si Lisa Marcos. Kakilala namin mismong personal si Bongbong Marcos. Hindi nga namin sinuportahan ng 2022 election. Tapos ganyo kami pagbibintangan. Mga animal kayong mga putang ina nyo. Pasensya na pero totoo eh. Kesa, alam mo yun, kami pa yung pagbibintangan nyo. Kami nga yung nanindigan. Alam mo, hindi madali sa amin yun ha. Bakit? Kakilala namin eh. Pangalawa, kahit si Senator Amy, pumunta pa kami doon sa bahay niya. Ha? Mismo sa bahay niya, kumain pa kami. Buong Mocha Girls yun. Oh, bakit bumabanat ako? Hindi ganun kadali yun. Ito mga to ay hindi ordinaryong tao lang sa amin. Mga nakakilala namin ito. Nakasama namin ito nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero bakit nanindigan kami hindi silang suportahan namin, including Mocha? Diba? Kasi nga, sumunod kami sa payo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tapos kami pa ang pagbibintangan nyo ngayon, mga animal kayo. Yan ang totoo eh. Baka siraulo sila. Mga bakero. Ay, narinig tayo ng mga hapon dito. Bakero. Sabi nga, kung si Isko daw nanalo, babanatan. Naku, hindi ko lang babanatan. Kakausapin ko pa siya pag may mali siyang ginawa. Yun nga si Itbulaga na desisyon na ayaw nung sinakausap ko siya dun. Sinabi ko sa kanya, pakisabi nga dyan sa boss mo, palitan na yung pangalan nyo. Suportado kita. Sabi ko bilang kaibigan. At saka yung mga host, wala namang kasalanan yung host. Pero yung boss mo dyan. Nagbago ba ako ng paninindigan ko dun sa Itbulaga na huwag gamitin yung pangalan na Itbulaga? Sige na, mamamasyal na ako. Ang lamig na dito, nanginginig na yung kamay ko. Wala na, hindi na gumagalaw yung daliri ko. Bibig ko na lang gumagalaw. Sa totoo lang yung mga... Kaya nga ito, gusto ko ipamuka sa mga putang inang tanso. Ulitin ko, sa mga putang inang tanso. Na galit sa amin noon. Na kesyo, kami pa daw ang traidor. Tapos ngayon, bumaligtad na kayo. Makinig kayo sa akin, ha? Ha? Makinig kayo. Huwag kasi kayong tatanga-tanga. Huwag kasi kayong galibol. Sinabi na ni Pangulong Duterte, di ba kinakinig? Kasi ngayon sasabihin nyo, sorry, nagkamali kami. Huwag ganun. Huwag ganun. Kasi naiirita ko sa mga yun eh. Kesyo kami pa daw ang traidor noon. Kami pa daw ang nagbago noon. Kami pa daw ang hindi sumunod kay Sara Duterte. O ano, nagsisi kayo ngayon, di ba? Yung inasahan ninyong susuporta kay Sara Duterte, nilaglag, di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, kami pambayaran. Anong tawag sa inyo? Gunggong. Tama, mali. O, yun lang. O, binabati ko yung mga moderator natin na maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Hindi ba DDS bago lipunan? Wala pala yan. Tae pala yan kung ganun. Kasi ako pa yung... Wag ako. Ibahin nyo ako. Pasensya na, ibahin nyo ako. Pag ako banat, yung tagos sa buto. Yung talagang kaluluwa mo, dudugo. Hayaan mo siya. Yung... Pag napanood ko yung video niyan, antayin mo. Pero wala kasi akong panahon eh. Kasi alam mo, alam niyo naman yung pag nagbabakasyon kayo, ang aga nyo nagigising. Siyempre, magbe-breakfast, magkakape kami ng family ko.
Tapos kakain, dire-diretso na yun, lakad na yan, hanggang abutin na kami ng alas 11, alas 12. May konting ano pa. Tapos pag uwi mo, hindi na nga ako nakakapanood ng Netflix. Hindi ko, kasi dati pampatulog ko Netflix. Ngayon, kukunin ko pa lang yung iPad ko para panood ng Netflix. Wala pang 1 minuto, tulog ako. Di ba? Wag na, walang saysay. Sige, subukan ko. Try natin. Kasi boring yan eh. One time nakita ko yan eh. Boring magsalita yan eh. Tsaka yung, sorry ha, pasensya ka na bago lipunan ha. Opinion ko lang to. Boring yan at tsaka mababaw. Nonsense. Medyo ano eh, yung logic parang wala ka matututunan. Sorry ha, pero yun ang yun ang opinion ko. Hindi naman ibig sabihin na yun eh, alam mo, may mga vlogger talagang mababaw lang ang isip. Hindi ko nga alam ba't nag-vlogger eh. Medyo yung, ano ba sinasabi mo? Parang ganun. Ang tagal mo umabot dun sa punto mo. Medyo ganun kasi ang ano ko sa kanya. Kaya, ano eh, iba eh. Kaya, ewan ko kung makapagtyagaan kong pakinggan yan. Diba? Kung nga silibayan nga, durog na durog sa atin yan eh. Ito pa kaya. Basta tayo pagkabalik natin, pagbalik natin dyan, todo-todo tayo. Antayin ninyo ang ating pagbabalik. Oo, napaka-boring yung bago lipunan. No? Wala ka daw karapatan mag-flex ng outfit. Wait lang. Magpe-flex ako ng outfit check. Dali, outfit check. Outfit check, outfit check. Outfit check. Outfit check. Outfit check, Parang Sacho ang dati yan. Tawa na tuloy ako nung hapon. Diba? Ayan, nag-outfit check tuloy ako. Improving daw yung sayaw natin, no? Sayaw tayo uli. Sige na po. Bye-bye. Bibili lang ako dun. Sama ka, hindi na. Dito ka na.